What's up mga kabalita, isang mapagpalang araw po ulit sa ating lahat mga kaibigan. Welcome sa ating channel at isa na namang video ang ibabahagi po natin sa inyo lahat ng mga kabalita. Isang unit ng fan bago pa kung inyo pong mapapansin mga kabalita, yan nangingintab pa ang plastic ibig sabihin ay wala pang gaanong dumi. Dinala sa atin dahil walang power ang unit. So yun po ang ibabahagi ko po sa inyo lahat mga kabalita, ang pag-trace at paglagay ng thermal fuse dahil sigurado naman na yun ang sira nito mga kaibigan. So tuturo ko po sa inyo ang pag-trace o pag-test upang malaman po natin na sira ang thermal fuse po natin mga kaibigan. At ang tanong ng karamihan po, bakit madalas o mabilis masira ang isang thermal fuse mga kabalita? Yan po kasi ay mga naka-specs dyan sa ating mga fuse na yan mga kaibigan, at once na yan ay lumampas doon sa Fahrenheit o kaya naman doon sa init na nakalagay lamang po dyan ay magbe-breakdown po yan at panigurado na masisira na po, wala na pong power ang unit natin. Ito na, yan po ang nais po nating i-emphasize dito mga kaibigan. Pagka tinanggal po natin ang itong takip idiin po natin ang splice huwag po natin kalimutan dahil once na yan ay sumama sa ating pag-angat ng takip, sigurado wala na pong pag-asa ang fan natin dahil mapuputol po lahat yan mga kaibigan. At once na naputol ay mahirap na pong ibalik o i-trace ang karugtong most likely pagka yan po ay hindi tanso mga kabalita. Okay, ididiin po natin upang hindi sumama dahil ang tali po niya ay talagang tostado na rin po at malutong. So sira na, hindi na kayang i-hold ang mga tali. Ayan ganito. Tandaan niyo po yan mga kaibigan. At hahanap po muna tayo ng panali bago i-trace ang thermal fuse mga kabalita. Ito ang cable tie po natin. Mas maganda po gamitin dahil unang-una mabilis ang paghigpit na ito kumpara po sa ibang panali mga kaibigan. Ayan, susot lamang dyan and then hanapin yung dulo. Pag clip ay pwede na higpitan Okay, so ganun po ang estilo na inyong lingkod. Eto na. Pero bago po tayo magpatuloy ay check muna natin kung paano nga ba masasabi na thermal fuse ay sira na isang fan mga kaibigan. Eto, kunin po natin ang dulo yung male plug mismo at ilagay ang test probe diyan sa ating both ends mga kaibigan ng male plug. Naka-set po tayo kahit sa times 1 o times 10 pwede po. And then i-on po natin ang ating fan mga kaibigan. Dapat po ay papalo po yan pero ito walang response ang ating pointer ng tester mga kabalita. Ibig sabihin sira ang thermal fuse po natin. Maliban dyan mga kabalita, hindi lamang fuse minsan pag may putol po ang ating windings, ganun din po ang mangyayari. Hindi po talaga papalo yan Ito ang pag-trace. Yung dalawang malalaki ang balot compare po natin sa abat na 1, 2, and 3 at yung capacitor, pare-parehas po ng balot yan. Yung dalawa ay malalaki po gaya nito. So dyan po nakakonect ang ating thermal fuse mga kabalita. Ang gagawin, wag nyo nang tanggalin, wag nyo nang hanapin, ilagay nyo na lamang po ang thermal fuse dyan na bagong bilhin nyo para hindi na kayo magbungkal dahil once nagbungkal pa tayo at hindi po tanso ang ating windings ay magkakaroon pa tayo ng mas malaking problema dahil minsan malutong na po yan at dumikit doon sa ating tanso, kung tanso man mga kaibigan o sa alum. Lalo na pagka-alum ay mahirap na po mga kaibigan. Ito, ihinang na po yan o kaya pulupot nyo po yan sa magkabilang dulo, goods na po yan. Right? Ayan na. At test na natin kung gagana na ba ang tester natin.
Alright, eto na. I-on ang unit. Test natin yung 1, 2, and 3. Ayun. Goods na. Mga kabalita, talagang nag-una po, ano. Ibig sabihin, nagkaroon na ng response. Okay. Ibabalik na po natin ang balot, mga kabalita. Eto na. So, nyo pong makikita dito sa ating ginagawang ito, makinis pa ang shafting, ano. Ibig sabihin ay bago pa talaga ang unit. Nataon lamang na nag-break ang thermal fuse dahil sobrang init nung nakaraang buwan, ano, mga kaibigan. At talaga namang walang tatagal, ano, pagka dire-diretso ang gamit po natin. Ayun, higpitan natin, ano. And then putulin ang mga lumampas na balot. Ganyan lang ang simple na pag-trace, ano, mga kabalita. Alright, ayan na. Siyempre maglalagay din po tayo mamaya ng langis, ano, doon sa bank ng oil shafting, at yan din sa bushing ay kasama na po yan. Eto. Para kahit paano ay mapaghugutan pa ng langis, ano, mga kaibigan. Eto na, babalikin na natin. So pagbalik ay dahan-dahan po na huwag masagi dyan sa ating bakal, ano, sa housing. Dahil isa rin po na pwedeng magkaroon ng problema pag yan ay nagasgas po, no, mga kaibigan. Alright. So sa bawat vlog po natin, ano, mga kabalita, iba't iba ang tinutumbok po natin. Ibig sabihin yung bawat issue, ano, ang tinatalakay natin, mga kabalita. Dahil yung mga nakaraan naman natin ay halos pawag bushing at shafting, ano. And this time ay para sa thermal fuse naman ang ating vlog na ito, mga kaibigan. So yan na. Ang problema lang ay hindi po natin matitest ng may LEC dahil hindi po dinala ng may-ari, ano. Pero pwede naman po yan. Ayan, magaan ang pag-spin. So pwede naman po kayo mag-try, ano, mga kaibigan. Pagka ang unit po ninyo ay medyo bago pa at talagang magaan ang pag-spin, ano, good ang shafting at ang bushing, pati na yung capacitor, mga kaibigan, ibig sabihin ay bumigay ang thermal fuse po natin, ano. Okay. So, ayan na. At atin na pong ikakabit, ano. Kompleto na ang screw. Here we go. Test. Ayan. So goods na po ang ating unit, mga kabalita. At minsan pa ay inyo pong natunghayan kung ano ang problema ng isang fan na maganda ang pag-spin, hindi naman napipigil at hindi naman nag-iinit, ano. Kahit i-plug-in po natin yan ay walang ugong yan. Ang problema po ay doon sa ating thermal fuse, mga kabalita. So maraming salamat sa inyong pagtuto. Muli sa mga hindi pa naka-follow sa ating Bal Jacob at sa YouTube, ano, sa Balita Electronics, ay follow nyo po at subscribe, ano, mga kaibigan. Patuloy po tayong magbabahagi ng ating mga mumunting nalalaman, ano, pagdating sa industrial o sa electronics, mga kaibigan. Thank you so much for being with me, mga kaibigan. Hasta la vista, baby!